Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng The Manila Times. Marcos orders talks with Iran on passage of Philippines-bound oil tankers through Strait of Hormuz. President Ferdinand Marcos has directed the Department of Foreign Affairs to start negotiations with Iran to allow the safe passage of Philippine-bound oil tankers through the Strait of Hormuz, Malacanang announced on Tuesday. Well, bakit ngayon lang nila gawin ito? Mag-isang buwan na itong oil crisis, tama ba? Ano bang petsa nung pumutok ang gera? February 28? Mag-isang buwan na. Alam naman natin ang problema, yung Strait of Hormuz. Bakit hindi sila nakipag-usap pa nung una? Naghanap pa sila ng alternative. Sinasabi, China, Russia, saan ba? Nakakakuha naman, kailan kakaunti? Ang consumption natin ng, kung tama yung mga post na nababasa ko, 400,000 liters, 400,000 barrels of oil per day ang consumption natin. Ang nakukuha lang is 700,000 yung galing sa Russia, tapos nadagdagan ng 2.5 million barrels. Ilang araw lang na konsumo yun. Kaya ngayon, mapipilitan ang Philippine government na gawan ng paraan na makadaan yung ating mga barko, yung nagkakarga ng langis natin, makadaan sa Strait of Hormuz. So, it's a wise move, really. Sana ginawa pa nila nung una. Kailang bakit hindi nila ginawa? Ngayon lang. Ang mga kalapit bansa natin, example, ang na-monitor ko lang ito ano ito? Indonesia, kadaan. Malaysia, nakadaan. Vietnam, nakadaan. Yung iba, hindi ko na, Kailang, yung other ASEAN countries, hindi masyadong yung pagtaas, yung percentage of increase, hindi masyadong malaki. Kasi ang mga tankers nila nakakadaan sa Strait of Hormuz. Tayo ang totally wala. O ngayon, makikipag-usap. Yung ibang kalapit bansa natin, nakipag-usap, pumayag ang Iran. Bakit? Alam nyo na, itong mga ASEAN neighbors natin, friendly sila sa China. Hindi sila dumikit ng todo sa US. Tayo, ngayon, kung ikaw si Iran, papayagan ko ba? Hindi. Kung ako ang Iranian official. Bakit? Klarong-klaro ang Pilipinas, alyado. Dikit na dikit kay Trump. Dahil may mga EDCA sites or US bases dito, meron pang Typhoon missile system. Di alyado. Makakadaan? I don't think so. Although sana makadaan. Bakit hindi? Papalakpakan ko, papasalamatan ko, saluduhan ko ang Marcos Jr. government kung, excuse me, kung kaya nilang ma-negotiate na papayag ang Iran na makadaan ang ating mga barko sa Strait of Hormuz. Sana nga. Okay, let's scenario. Kung si Pangulong Duterte ang presidente ngayon, tapos yung foreign policy niya is, yun na nga, kaibiganin ng China, kaibiganin ng Russia. Ang US, hindi naman siya initsapwera, kailang hindi siya naging tuta ng US. Makakadaan ba? Of course, yes. Kasi, ang mga sandiganan ng Iran, mga kapartner niya, yung BRICS, ay yung Russia at China.
Kaya kung si Tatay Digong pa ang presidente ngayon, hindi tayo problema sa Strait of Hormuz niyan dahil siguradong makakadaan ang ating mga tanker. Kaya dito natin na marirealize kung gaano ka bright o gaano katama yung foreign policy ni Tatay Digong na friends to all, enemy to no one. Oh. So, ano ngayon? Sana nga magtagumpay dahil delikado na tayo eh. O, basa tayo ng mga comments. Iran, sabi ni Ronyesa DM, Iran, but you have EDCA site. Yeah, sinasabi ko. Stephen Aces, superpower ba yan? Orders, superpower yan. Department of Affairs, Foreign Affairs. Yeah, good move, Mr. President. Yes, good move nga. We have US Embassy and EDCA bases and Israel Embassy too. Ano pa? So, when Iran knows that the Philippines is allied to America, then it will not be granted. Panalangin po natin magtagumpay ang Pangulo para sa ating lahat yan, mga Pilipino. Correct. Bakit hindi? Sana magtagumpay ang negosasyon. But ayokong maging negative thinker. Kaya lang, real talk lang, malabo. Kaya dito mo makikita yung pagkakamali ng foreign policy ng Marcos Jr. Kung sinunod lang sana niya yung foreign policy ni Tatay Digong, wala tayong problema ngayon. Kaya ngayon, kung ako si Tatay Digong, Mirisi, Gaba, yan. Padikit-dikit ka kasi sa Amerikano, o di nagka-problema ka. Kung ginaya mo ako, o di wala kang problema. Ganyan ngayon, kung makapagsalita si Tatay Digong at makapag-comment sa nangyayari ngayon. So, but anyway, good luck po sa Department of Foreign Affairs. Sana mapapayag ninyo ang Iranian government na makadaan ng ating mga barko sa Strait of Hormuz. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Muna ni si Uncle ang natagaan og sin ang iyang anak, so mag-atop na karon. Kahit yan at mamanday sa isa. So muna ni ang pag-aatopan karon sa among natagaan og yero. Mauna ning iyang mga atop, mga kawayan lang in town. O mauna ni ang ilang atop nga kawayan lang. So karon napulian na gyud og yero tungod sa tabang. O karon human na gyud sa pag-atop ang among gihatag nga makita gyud nato nga maayo na gyud nga tan-aw napulian natong mga kawayan lang nga mga atop ganina. So yero na gyud ang nakapuli sa mga kawayan lang. Salamat sa Ginoo ug salamat sa nagtabang sa sin, di nagyud mi maulanan. Salamat kaayo. So pila na to ka tuig ang inyong atop nga kawayan lang? Tulo na katuig to. Tulo na ka tuig. Oh. So nangagapok na gyud. Oh. Busa man si Papa mo apit nagakahulog sa tanggal sa among atop. Lagi. So kuan gyud. Sa kalisod, di na gyud mi makapalit og hero kay puto brang among kwarta sa pagkaon namo. Oh, so imong bana magmuso lang gyapon. Oh. Lagi. So pila may adlawan karon?
tag 150 ang uban 200. So di na makasigo sa ang kuan sudan. Oh. So salamat kaayo.